Bakit iba-iba ang kulay ng electrical wires? Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin kung bakit iba-iba ang kulay ng electrical wires. Napansin ninyo ba na kapag may elektrisyan na nagbubukas ng electrical panel o nag-aayos ng mga wires sa bahay, makikita ninyo ang iba't ibang kulay ng mga wire? Dekorasyon lang ba ito? May color coding contest ba ang mga gumawa nito? Alamin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Chris Laitanas, 5420. Salamat sa suggestion and kamusta sa mga Pinoy dyan sa Canada? Ang simpleng sagot sa ating katanungan ay ito. Iba-iba ang kulay ng electrical wires upang madaling malaman ng tao kung ano ang trabaho ng bawat wire. Sa mundo ng kuryente, napakahalaga ng tamang pagkilala sa mga wire. Hindi pwedeng hulaan lang. Hindi ito game show na sasagot ka ng final answer pagkatapos manghula. Kapag mali ang nahawakan o naikabit na wire, maaaring magkaroon ng short circuit. Masunog ang appliance, mawala ng kuryente ang bahay, o mas malala, makuryente ang tao. Kaya nagkaroon ng tinatawag na color coding system. Ang bawat kulay ay nagsisilbing visual guide para sa mga electrician, engineers, at maintenance workers. Isang tingin pa lang, may ideya na sila kung ano ang function ng wire. Isipin ninyo kung lahat ng wire ay kulay gray. Magbubukas ang elektrisyan ng electrical panel at makikita niya ang 30 magkakaparehong wire. Pagkatapos ng 5 minuto, baka magmukha na siyang estudyanteng naghahanap ng sagot sa exam na hindi niya ni-review. Ang color coding ay hindi para gawing mas maganda ang loob ng electrical panel. Ginawa ito para sa kaligtasan, mas mabilis na trabaho, at mas kaunting pagkakamali. Ngayon na alam na natin kung bakit may iba't ibang kulay, silipin naman natin ang papel ng bawat isa. Class, tandaan natin na may bahagyang pagkakaiba ang standard sa iba't ibang bansa. Pero marami sa mga modernong electrical systems ay gumagamit ng magkakatulad na prinsipyo. Simulan natin sa black wire. Karaniwan, ang black wire ay ginagamit bilang live o hot wire. Ito ang wire na nagdadala ng kuryente mula sa power source, papunta sa appliance o device. Sa madaling salita, dito dumadaloy ang enerhiyang nagpapaandar sa inyong electric fan, TV, rice cooker, at kung ano-ano pang gamit sa bahay. Kapag nakakita ka ng hot wire, hindi ito wire na may lagnat. Ang ibig sabihin ng hot ay may electrical voltage ito at dapat pag-ingatan. Sunod naman ang red wire. Ang red wire ay kadalasang isa ring hot wire. Madalas itong ginagamit bilang pangalawang live wire sa ilang electrical circuits. Sa mas komplikadong installations, tumutulong ito sa paghahati ng iba't ibang electrical connections. Pagkatapos ay ang white wire. Sa maraming electrical system, ang white wire ay neutral wire. Ito ang nagsisilbing daanan ng kuryente pabalik sa pinanggalingan nito matapos nitong gawin ang trabaho sa appliance. Kung ang hot wire ang naghahatid ng kuryente, ang neutral wire naman ang tumutulong para makumpleto ang electrical circuit. Teamwork ito. Kahit sa mundo ng kuryente, may group project. Ngayon naman pumunta tayo sa green wire. Ang green wire o minsan ay green na may yellow stripe ay ang grounding wire. Ito ang isa sa pinakamahalagang wire pagdating sa kaligtasan. Kapag may electrical fault o may kuryenteng napunta
sa maling bahagi ng isang appliance. Ang grounding wire ang nagbibigay ng ligtas na daanan para mailabas ang sobrang kuryente papunta sa lupa. Maraming tao ang hindi gaanong pinapansin ang grounding wire dahil hindi ito direktang nagpapaandar ng appliances. Pero kapag nagkaroon ng problema, dito mo makikita ang tunay na halaga nito. Mayroon ding blue at yellow wires sa ilang systems. Sa maraming modernong standards, ang blue wire ay ginagamit bilang neutral wire. Samantalang ang brown wire naman ang nagsisilbing live wire. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang alam ng elektrisyan kung anong standard ang sinusunod ng isang gusali o bansa. Hindi pwedeng sabihin na mukhang ito siguro iyon. Ang kuryente ay hindi mahilig sa guessing game. Ngayong kilala na natin ang mga pangunahing kulay at kanilang mga tungkulin, alamin naman natin kung bakit talaga ginawa ang sistemang ito. Class, noong unang panahon, hindi pa pare-pareho ang kulay ng mga electrical wire. Depende ito sa lugar, kumpanya, o gumawa ng installation. Pero habang dumarami ang mga bahay, gusali at appliances, napansin ng mga engineers na tumataas din ang panganib ng aksidente dahil sa maling pagkakakabit ng mga kable. Kaya ipinakilala ang color coding system. Sa tulong ng iba't ibang kulay, mas madaling matukoy ng mga elektrisyan ang trabaho ng bawat wire. Kaya nababawasan ang pagkakamali sa installation, maintenance at repair. Mas mabilis din nilang natutukoy ang problema kapag may electrical fault. Napakahalaga nito lalo na sa mga ospital, paliparan at malalaking gusali kung saan bawat segundo ay mahalaga. Ang mga kulay ng wire ay nagsisilbing isang universal na wika para sa mga profesional, kaya kahit sinong elektrisyan ang humawak sa sistema, alam niya agad kung alin ang dapat galawin at alin ang hindi dapat hawakan. Sa pagtatapos ng ating munting lecture sa iba't ibang kulay ng electrical wires, natutunan natin ang color coding system ay tumutulong sa mga elektrisyan na mag-install, mag-ayos at mag-troubleshoot ng mga electrical system ng mas mabilis at mas ligtas. Kaya tandaan ninyo, ang mga kulay ng wire ay hindi dekorasyon. Isa itong language of safety na tumutulong protektahan ang ating mga tahanan at buhay.